Kahit ata gaano kalakas si Giannis, hindi kayang bumuhat sa box ngayon. Nalamangan na nila ng 17 points yung Boston kaso nahabol pa nung second half. 43 points na si Giannis kaso nga lang biglang nawala naman si Damian Lillard. Bagsak ngayon sa 2-8 record ang Milwaukee Bucks. So hindi pa naman ganong kalayo ang agwat ng Bucks sa top 6, 2.5 games lang. At least dalawa na ang panalo ng Milwaukee kumpara sa Philadelphia. Kung nasa West yung Bucks, nasa at least 4 games behind sila sa top 6. So ganong kalaki ang pagkakaiba ng East sa West. Kaya tama din yung sinabi ni Dame nung huling interview niya hindi pa nila kailangan magpanik. Siguro kung magpapanik sila kung outside pa rin sila ng top 10 tapos March na. Sinabi rin sa mga report na wala pa di umanong rival team ang gustong makipag-trade sa Milwaukee Bucks dahil hindi pa naman ganun naiipit yung team. Saka hindi rin best time ngayon makipag-trade dahil hindi pa December. Muntikan pang ma-injured si Jason Tatum dahil sa pinagbabawal na technique ni Giannis, ang landing spot. Yung paa ni Giannis nasa landing spot mismo ni Jason Tatum na punta. Kaya nag-alangan yung bagsak ni Tatum. So buti na lang hindi nagkaroon ng malalang injury si Tatum pero kinagalit yun ng mga fans na dapat di umano tinawagan ng flagrant foul si Giannis dahil may rule na kapag sa landing spot pumatak yung paa ng defensive player at napatakan mismo ng offensive player matatawagan yun ng flagrant foul. Pero naalala ko sa rule na yon, technical yung ibibigay ng referee. Ito kasi yung nirereklamo dati ng Houston noong 2018 dahil sa dami ng landing spot ng Golden State, hindi natawagan ng foul. Yung nangyari kay Tatum, uminit pa dahil muntikan pa siyang ma-injured. Base nga kay Tatum, dapat tinawagan ng referee dahil malamang kung nagkataon na malalayo nangyari sa kanyang injury, mawawala siya ng 6 na linggo dahil sa playing ginawa ni Giannis. Sumasakit pa yung paa niya sa game pero tinuloy pa rin niya yung paglalaro. Frustrating na hindi tinawagan ng flagrant yun ng mga official. Nayari pa ang Bucks noong third quarter dahil sa 29-15 run. Ang Boston Warriors, sila pa yung lumamang papasok ng fourth. Yung Boston din parang nag-iba ngayon dahil sa 91 attempts per game nila, 51 attempts per game doon sa 3-point area. 56% sa buong game sila ay titira mula sa beyond the arc. So may explanation naman yung kung bakit. Dahil nananalo naman yung Boston. 31 points si Tatum na may 23 points sa second half. May kasama pang 12 rebounds at 6 assists. Kaya tumaas yung 3-point attempts ng Boston ngayon dahil kay Peyton Pritchard. Biglang angat din kasi siya. 16 points, 2 rebounds, 2 assists, 3.8 out of 9 per game mula sa 3-point area na merong 41%. Ay last season, nasa 4 attempts per game lang si Pritchard. Ang laki ng inangat ng Boston sa 3-point area dahil sa kanya. Versus Bucks, meron siyang 18 points at 5 out of 8 sa 3-point area. Kumbaga, siya yung Duncan Robinson ng Boston Celtics dahil sa 3-point area lang talaga siya titira. Pero ang pinagkaiba nga lang niya kay Duncan Robinson, meron siyang D. Sa 11 games so far ni Pritchard, 5 games doon meron siyang 10 attempts pataas at hindi siya bumababa ng 5 attempts mula sa beyond the arc. So 3-point shooting team na ang Celtics matagal na kaso dahil kay Pritchard na 3-point shooter na nasama ngayon sa rotation, tumaas lalo ang rate ng Boston. Ang susunod kasi sa Celtics na 3-point shooting team ay yung Hornets. Nasa 44 attempts per game lang sila. So lamang ng 7 attempts pa yung Boston kontra sa kanila. Ang Boston ngayon 3-point shooting team na merong defense ay sino bang team dati ang ganon ng style na nag-dominate sa liga?